my beloved Boss Mike Cervera. Anyway, magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi sa mandako ng mundo. Naroon kayo, syempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. At eto na nga. So eto na mga kababayan, ha? Alsinin ninyo yung una rito mga kababayan, ha? Yung chismis natin noon, abay nagkatotoo na. Eto na! Pasok! At organisasyon. Mga kababayan, mga kapatid sa Panginoon, sa Kingdom Nations, sa buong sanlibutan, at sa lahat ng aking mga kababayan dito sa ating bansang Pilipinas at mga OFWs na sa ibayong dagat. Oh, yung mga OFW! Oh, nanawagan si Gibolo, yung supportaan nyo naman. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ay merong mensaheng ipaabot ngayon sa mga nangyayari sa ating bansa. Oh, meron daw siyang ipapaabot na nangyayari sa ating bansa. Ano kaya yun? At nangyayari po sa akin, sa KOJC, at sa lahat ng mga pangyayaring itong hindi natin inaasahan na ito'y mangyayari ngayon sa ating bansa. Hindi ko po inaasahan na aabot sa ganito ang mga pangyayaring ito, na aabot ako sa ganitong klaseng panahon. Naku, ay kami inaasahan namin. Ikaw lang ang hindi umaasa, Pastor. Na ang mismong umuusig sa akin ay ang aking sariling bansang Pilipinas. Uy! Ano? Teka muna, liwanagin natin. Ang umuusig sa'yo ay ang bansang Pilipinas. Baka naman yung batas ng Pilipinas. Batas ang umuusig sa'yo, Pastor. Bakit? Kasi may nagawa kang mga mabibigat na kasalanan. Ha? Hindi basta-bastang kasalanan. Kaibigan at mga kababayan, ito pong aking kinakaharap ngayon. Paliwanag ko po sa inyo, ako po ay hindi nagtatago sa kasong ito dahil Hala! Hindi daw nagtatago. ako po ay may kasalanan. Hindi po. Ako ay umiiwas dahil pinoprotektahan ko po ang aking sarili. Bakit ko pinoprotektahan ang aking sarili? Ayan na mga kababayan, Arthur Barrera. Pakinggan ninyo sa lahat ng mga chismis ko, ha? Kasama to. Sapagkat ang lahat po ng nangyayaring ito sa kasong ito, na napakasimple lamang po ng kasong ito. Ay, simple lang pala. Eh bakit di ka magpakita? Diba? Simple case lang po ito na 4 ng taon nang nakabinbin dyan sa DOJ. Simple lang daw. Simpleng kaso lang yun. Alin yung pang mamolestya, yung panggagahasa. Para kay Kib, simple lang yun. Pero sa iba, mga boss, syempre nga, simple lang sa kanila yan. Kasi nasanay na sila na naaabsuelto nila, naaareglo nila ang bawat kaso na binibintang sa kanila. Diba? Sa dami ng salapi na hindi mo alam kung saan nanggagaling. Diba? Eh kayang-kaya nilang ibusal yan sa mga bunganga ng mga pobre nating mga kababayan. Kaya lang, pagdating nga dito sa kaso niya sa ibang bansa, akala siguro ni Kibuloy ay magagawan pa rin niya ng paraan tulad ng mga ginagawa nila dito sa ating bayan, dito sa Pilipinas. Kaso, Pilipinas yan eh. Pagkatapos ngayon ay binuhay na naman nila. Pagkatapos ito ang ginagawa ngayon na sangkalan upang ako ay kanilang habulin. Mga kaibigan at mga kababayan, Pastor, naaayon pa rin naman sa ating saligan ng batas yung pagbuhay at pag-ungkat at pagkalkal ng mga kasong meron ka. Diba? Hindi naman yan uusad. Kung yan, tapos na. At kung yan, walang probable cause, kung tawagin nga. Umiiwas po ako sa pangyayaring ito dahil hindi po katulad ang kasong ito ng kanila ni Congressman Tebes at ni General Bantag. So, ibig mo sabihin, yung kaso ni Tebes tsaka ni Bantag talagang malala?
Hoy! Nilalaglag niya yung dalawa. Diba? Kaalyado nyo yun Diba, bata ni Digong yun? Oo. Di po. Si General Bantag at si Tebes ang kumakalaban po sa kanila ngayon na tumahabol ay ang gobyerno lamang ng Pilipinas. Siyempre, may nagawa nga kasalanan. Oo. Alam nga naman na hindi habulin. Kita mo, kasong massacre, pagpatay ng kapwa, di ba? Pagpatay ng kalaban sa politika. Ito namang isa, si Bantag naman, pagpatay din ang kanyang kaso. Ano gusto nyo? Okay lang. Hayaan na lang natin. Total naman, kampi kayo kay Duterte, kaya okay lang yan, ganon. Pumatay lang kayo ng pumatay. Di ba? Sa akin po ay complicated, sapagkat meron po akong ginawang kaso sa Amerika. Ang gumawa ng mga kasong ito ay yung pong mga magnanakaw dito sa bansang kaharian na nung sila'y nahuli, lumayas at nag-iwan ng kaso. Kasi ibig niya sabihin, iba daw gumawa. Sabi niya, iba raw yung gumawa, hindi siya daw yung gumawa. Mga dati daw mga tauhan sa kanyang kaharian. So parang kasalanan pa natin na yung mga tauhan niya, mga dati niyang tauhan, yun daw ang ginawa at hindi daw siya. Tuloy. Mga abogado po yung dalawa doon. Abogado pa raw yung dalawa doon, Boss Nora Lopez, Pagkatapos iniwan nilang kasong ito na ginamit nila, itong alias Amanda, para ako po ay magkaroon ng kaso dito at dinamay pa yung 5 kong kasamahan na puro inosente. Talaga? Mga inosente sila? Talaga ba, Kibuloy? Pagkatapos po, pupunta sila ng bansang Amerika, ay gumawa na naman po ng kaso doon. Sila palang gumawa ng kaso, hindi si Kibuloy. Pagkatapos pinaniwalaan naman sila ng bansang puti, sapagkat meron din siguro silang interes sa akin at sa paglago ng bansang kaharian sa Amerika. Kaya nagkasundot, nagkasabwat sila, kaya nagkaroon po kami ng kaso sa Amerika. Hindi. So, mga boss, parang naiinggit ba ang Amerika sa'yo? Ganon? Kainggit-inggit ba si Kibuloy? Po namin gawa yun, gawa po nila yun. Pagkatapos nito, hinarap po namin ang kasong yun sa Amerika. 43 counts, kumuha kami ng 22 abogado doon at hinarap ang kasong yun na meron. Ano nangyari? Bakit tinakasan mo? Hindi mo pinuntan, di ka nagpakita. Dami mo palang abogado. Puntahan mo doon. Diba? Bakit kaya hindi puntahan ni Kibuloy doon? Para wala na tayong problema. Diba? Dito kayo nagkakalat sa sarili nyong bansa. Gagawa kayo ng mga kasalanan. Gagawa kayo ng perwisyo sa ibang bansa. Sa kanilang mga batas doon, inyong nilabag. Tapos magtatago kayo dito sa Pilipinas dahil malakas ang kapit ninyo. Malakas kayo sa gobyerno dahil ang best friend nyo ay kinukonsinti kayo. Diba? Na pong sagot ang lahat ng kanilang mga inakusa sa amin. Naghihintay na lang kami ng panahon kung kailan yun ang trial mangyayari. At 3 taon na nilang pinopostpone. At least ngayon pong November 5 matutuloy na. Kaya Kibuloy, hindi ka nga raw nagpapakita. Kung nagpakita ka, di sana hindi ka nawarat. Alam nyo, ginagawan pa nga yung mga Pilipino, no? Sila po ay wala ng ingay doon sa Amerika sapagkat ito ay naharap na po ng aking mga abogado. Ngayon, naging complicated po ang aking sitwasyon dito sa bansang Pilipinas. Mulang nanalo si Bongbong Marcos at naging presidente siya. Nang pumunta siya ng bansang Amerika, nagbago na po ang ihip ng hangin. Kasi nung bumalik siya ano na naman kinalaman? dito, kaibigan na niya ang bansang puting Amerika, kaibigan na po niya ang bansang ito at inopen na niya ang Pilipinas, kaya nagkaroon tayo ng mga Amerikanong marami dito. Ang problema kasi gusto nyo in-check. Idadamay si Pangulong Bongbong Marcos sa kanilang mga kasalanan.
Ano bang kasalanan ni Pangulong Bongbong Marcos? Kailangan nga nating makipagbati, makipagkaibigan sa mga dapat kaibigan. 'Di ba? So ang gusto ninyo, makipagkaibigan. Sa bagay, mga pro-China ito eh. Gusto nila, makipagbati tayo sa mga inche. Abay, teka muna. Sino ba ang umaapi sa bansa natin sa panahon ngayon? Hindi ba't ang mga inche? Hindi ba't sila yung mga sumasakop ngayon sa mga teritoryo na pag-aari ng Pilipinas? Nandiyan na yung EDCA at hindi lamang po yun na naging open, pati po ako, ang kaso ko ay naging Kailangan kasi yun dahil nga sa banta ng complicated dahil isinama na po sa sitwasyon na mga puting yan ay naririto at ako po ay hiningi na nila sa kamay ng rehimeng Marcos. Kaya nung December, sobra ka naman sa hiningi. Bakit ka naman hihingin? Napakadali lang naman unawain. May kaso ka doon sa Amerika. At mayroong extradition treaty na kailangan ikaw ay, tumulong yung bansang Pilipinas, nakapaloob doon sa treaty na yon na kailangan nating sumunod sa kanilang mga tulad niyan, yung paghuli sa'yo dahil may warrant ka doon. 21 o 22, nagkasundo na po yung dalawang yan. Ang rehimeng Marcos, si Marcos mismo, at ang rehimeng Marcos? Talagang no? Oo, NPA na NPA datingan ni Kibuloy. Yung mga banat na rehimeng Marcos, ako! Oo, Kibuloy, mga NPA ba yung pumoprotekta sa'yo ngayon? Ha? FBI at CIA, nagkasundo na po na ako'y ibigay sa kanilang kamay. Ibigay ni Marcos ako sa kamay ng mga puti. At parang asama ng loob niya, wala nga tayong magagawa doon. Mangyayari ba yan kung hindi ka gumawa ng kasalanan? mula noon, under surveillance na po ako dito sa aking sariling bansa. Diyan sa aking mga compound, meron ng mga drones, araw at gabi. Ala, Diyos ko! Gawa po ng mga puti yun. Pagkatapos po, naghanda kami kasi ayaw po nila ang tinatawag na extradition. Kasi may extradition treaty tayo. Yan yun na nga. ang legal na paraan para ako ay humarap sa kaso doon sa Amerika using my constitutional rights. Bakit nga hindi ka humaharap? Diba? Alam mo naman pala na yun ang gagamitin. Yung extradition treaty na yan. Bakit di mo gawin? Hinintay mo pala talagang i-warrant ka. Kung ako sa'yo, umattend ka ng umattend doon, di tapos, wala na tayong problema. Ayaw nilang dumaan doon sa prosesong yon na legal sapagkat magiging matagal daw. Ngayon, mga kaibigan at mga kababayan, bakit po ako ay under surveillance ng mga puti? Siyempre nga kasi nagtatago ka. Hinahanap ka Hinahanap ka ng Senado, ng Kongreso. Ngayon, pati na rin ang DOJ. Ikaw ngayon ay wanted. Kasi ang gusto po nila ay rendition, yung extraordinary rendition, maaring kidnapping at maari pong assassination. Ay, haka-haka mo lang yan. Siyempre, hindi naman kami papayag na gano'n ang gawin sa'yo. Diba? Kayo ba papayag na gano'n ang gawin kay Kibuloy? Diba mas gusto nyo yung dahan-dahan na mahirapan at pagdusahan ng mga kasalanang nagawa? Naloko na. At mayroon pa po akong patong na $2 milyong sa ulo ko. Ibig sabihin, 110 million pesos. Uy, wala pa. Wala pang Ako! Wala pa. Oo. Diba? Ang reward o ang award noong pwedeng humuli sa akin o kaya pwedeng gamitin para ako ay mapasakamay nila ng mga puting ito. Kaya naging complicated po ang kasong yan sapagkat nung nalaman naming extraordinary rendition ang kanilang gagawin,
na lulusubin kami na illegal sa aming mga compound, nakita po ninyo naghanda na kami. Oy, Kibuloy! Naayon sa proseso ng batas natin yung pagpunta at paghahanap sa iyo, ha? Kasi kung talagang ikaw ay liligwakin, titigukin, kakatayin, abay, baka gawin sa iyo yung tulad ng ginawa kay Bin Laden, di ba? Araw at gabi ay meron po kaming paghahandang ginagawa na anumang oras na kami lusubin illegally, kami po itatayo sa aming mga paa, tatayo at ipagtatanggol namin ang aming sarili at ang aming mga propriedad na gusto nilang lusubin at gusto nilang by force papasok po sila upang gumawa ng extraordinary rendition. Allah! Yan po ay Eric Santos. pinatutukanan noong February nung dumating yung 4 kong abogado dito at sinabing ganun nga ang kasunduan nitong rehimeng Marcos at ng mga puting ito na FBI o kaya CIA. Kaya po kami naghanda sa compound namin sa Tamayong, compound sa Davao, compound kahit saan. May mga drones po. Drones yon ng mga puti na nagsusurveillance sa amin. Allah! Nung nakita nilang kami handang-handa para harapin sila sa mga illegal na gagawin nila araw man o gabi, ang ginawa po mga kaibigan, pumasok itong playbook nila na noong pang November ay sinabi na ni Maharlika at ng ating VP na tatrabahuin nila ako. Kita nyo, reference niya si Maharlika. Pero mo, ginawa niyang reference yung sinabi ni Maharlika daw. Ba't ayaw mong gamitin yung sinabi ko? Sabihin mo, tama si Boss Mike. Kasi sinabi niya na inaabangan ako sa pagpunta ko sa may Senado. Diba? Dapat ganon. Alam niya yung mangyayari. Tama yung chismis sa inyo. Ganon. Diba? Oo. Trabahuin nila ang kingdom at tatrabahuin nila ang SMNI. Kukuhanin ng prangkisa. At yung mga workers ko, active man o hindi, bibilhin po nila at gagawa sila ng mga kaso laban sa akin na puro kasinungalingan. Diyan na po pumasok ang Kongreso at ang Senado. Ano bang kasinungalingan? Ano bang kasinungalingan, Pastor? Bakit hindi ka kasi magpakita? Naloko na. Sagutin mo. Ang taong bayan naman, ang husga, di ba? Kasi the more na ikaw ay nagtatago, the more na nag-iisip ang taong bayan na talagang ikaw ay may nagawang kasalanan at gusto mong taguan o takasan. 'Di ba? Pero kung ikaw ay nagpakita sa Senado, kami magmamatsyag, 'di ba? Maninimbang ang taong bayan kung totoo o hindi yung mga paratang sa iyo. O ganon. Kongreso po walang dahilan. Pinatatawag pagkatapos ang kanilang playbook ginawa na kukunin o kaya iligwak ang prangkisa ng SMNI. Lahat po ng pangyayari doon, puro muro-muro lang po yun. Kasi nga may binayolate kayo. Kung wala kayong nilabag na batas, abay Kibs, walang mangyayaring ganyan. Diba? Pagkatapos ako, pilit nila akong pinaatin. Kahit nakita nila sa mga dokumento na hindi po ako kasali na sa mga opisyal ng SMNI. Pero pinipilit pa rin nilang ako ay pumunta doon. Bakit? Bakit? Binabastos mo kasi. Kung wala ka nga, kung hindi ka nga kasali doon, Kibuloy, meron pa rin naman silang kapangyarihan na ipatawag yung mga tao na mga dati. Kasi dati kang dating ikaw ang namumuno. Dating ikaw yung sinasabi na ikaw yung pangkalahatang tagapamahala ng SMNI. Diba? Si Kibuloy kasi. Yun po ay patibong sapagkat pag anytime pumunta ka doon, siguradong ang endgame ay pupunta ka sa kamay ng mga puti.
Ayan na, mga boss. Nagkatotoo na yung chismis natin. Ano sabi ko sa inyo nun? Si Kibuloy, hinihintay na lang yan na umattend dyan sa Kongreso, umattend dyan sa, sa Senado, dahil talagang nakaabang na yan para hulihin. Dahil nga may warrant na sa Amerika yan. At yung warrant na yon ay kagagawan niya. Nagkaroon siya ng mga kaso. Oo, na di umano'y mga, malalaswa. Nandyan yung, money smuggling. Nandyan yung, yung sex, laswa, no? Pag may sex, puro sex kasi yan. Our beloved Boss Mike Severa.